Another day and another episode ang ating pag-uusapan ngayong araw, kaya naman tara at samahan niyo ako. Hello everyone, kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. For today naman ay may dumating na parcel all the way from Isabela and guess what kung ano ang laman niya? Ito lang naman ang mga order kong planting material na gagamitin ko for my grafting and ito ay mga bougainvillea roots. Recently, I have been searching ng mga magagandang roots and buti na lang talaga naka-join ako sa mga bougainvillea groups and pages. Guys, if you want to makahanap ng mga magagandang materials o mga bougainvillea na for sale, bougainvillea grafted, mag-join kayo ng mga groups and pages kasi doon nila pinopost yung mga sellers. And sakto naman na may nag-post and magaganda yung mga bougie roots niya dahil bagong hunt and at the same time matataba and malalaki. Kaya naman, dyan lang kayo at aking ipapakita itong mga nabili kong bougainvillea roots na magaganda at sakto lang ang presyo dahil murang-mura lang. So, this is my order ng bougainvillea roots and nasa 10 kilos din itong mga nabili ko at may kabigatan. And kung bibilangin ay nasa 22 pieces ito na malalaki at matatabang mga ugat. And nabili ko pala ito ng per kilo and yung isang kilo is nasa 200 pesos na. Medyo mahal na daw yan ang mga bougainvillea roots ngayon compared noon. Sa 22 pesos na yon, nasa 91 pesos each kung kukunin mo yung cost per root. And for the love of bougainvillea and grafting, okay na ito. Sa akin kasi magaganda naman yung quality ng mga roots, though may mga konting sugat and scratches pero carry na. And hindi naman yun maiiwasan yung magkaroon ng sugat yung mga roots dahil mahirap din ang maghukay ng mga ugat. And based sa aking experience dahil na-try ko na ito, hindi siya ganun kadali at medyo mahirap nga. At hindi talaga maiiwasan na hindi matamaan yung mga skin ng ugat and swerte mo na lang if perfect yung mga ugat na makukuha mo or yung mga ugat na mabibili mo. Itong mga nabili kong mga ugat ay matataba which is perfect ito for grafting and maganda talaga siya kasi parang mas maganda and feeling ko mas mabubuhay yung i-graft natin pag maganda at matataba yung mga bougainvillea roots mo. And kita nyo naman, fresh na fresh din na para bang kakahukay lang itong mga nabili ko kasi may mga lupa-lupa pa. And hindi na din siya hinugasan which is okay lang din para hindi mabulok yung maugat while in transit. And it took 2 days din yung biyahe niya from Isabela to Pangasinan kaya yung ibang ugat ay tinubuan na ng mga small roots. Tapos pinadala ko din ito via Victory Drop and Go which is mas maganda para mas mabilis and mas mura at the same time. I think nasa almost 250 lang ang shipping fee nito which is sulit na kasi 10 kilos din yung bigat ng mga roots. Tapos guys, yung transaction ko kay seller ay very smooth lang kasi ang bilis and nag-ask lang ako if pwede yung malalaki ang kunin ko and buti na lang si kuya is mabait at talagang binigay niya sa akin yung malalaki and hindi ako na-disappoint kasi malalaki talaga yung binigay niya sa akin. At bago tayo magpatuloy and habang tayo'y nagbabahagi ng nabili nating bougainvillea roots na pang-material sa ating bougainvillea grafting and baka sakaling napadpad ka sa channel ko and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea materials for grafting. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much.
So ayan guys, ang next naman na ginawa ko is itinanim ko na yung mga roots para iwas dehydration kasi 'di ba mabilis din ma-dehydrate ang mga ito lalo na kung hindi sila basa or hindi sila agad na itanim at alam natin na galing din sila sa mahabang biyahe. So, kailangan din nilang agad maitanim, agad-agad. And if wala naman kayong time para itanim sila agad itong mga roots na nabili nyo, ay pwede nyo naman siyang ibaon muna sa lupa ang mga ito or takpan ng lupa para hindi mangulubot at masayang. I think nagawa ko na ito one time in na-feature ko na ito in one of my episodes dito sa aking channel kung paano ko na-save or masisave ang mga boogie roots for later use. Pat ako, itinanim ko na siya agad-agad, ready na ako at excited na akong mag-graft kasi kaya agad ko na siyang itinanim and excited ako sa mga varieties na i-graft ko na meron dito sa aking garden. And I will be doing a separate episode about this and I am thinking kung mga top rare ba yung mga ilalagay ko and mostly siguro top rare and yung mga magagandang varieties na masisipag na mag-flower ang aking i-graft. But that is for later episodes pa. But for now, itanim ko muna ang mga ito gamit yung potting mix na version 2 ko for repotting na mixture lang naman ng rice hull, good garden soil, and carbonized rice hull. And gumamit ako ng maliit na plastic pots and nabili ko lang ito ng tig to 25 pesos isa dito sa amin which is okay na sa sizes ng mga roots na nabili ko. Mas okay din na mas maliit yung mga paso para hindi ganon katagal mag-retain yung water para iwas root rotting. And guys, tip lang, when deciding on what size ng paso ang gagamitin, always remember na dapat proportionate yung laki ng bougainvillea sa laki ng paso. Hindi naman pwede na maliit yung boogie pero yung paso ay sobrang laki and vice versa. So dapat equal lang, alright? And while yung mga ugat ay bagong tanim lang, pwede na silang i-graftan. Yan naman ang advantage ng bougainvillea roots ay yung pwede agad gamitin for grafting. Unlike kasi yung mga cuttings na need mo pang buhayin bago mo ito magagamit for grafting which is longer na mag-wait. Pero itong mga roots na ito, pwede mo na siyang i-graft agad-agad. Sa bougainvillea collections ko, madami-dami din ang mga nakagraft sa roots and maganda naman ang tubo nila kasi healthy naman yung mga root stock nila. And be careful na lang din siguro na madaling mabulok ang mga ugat, kaya naman conscious tayo dapat sa watering natin. So wag tayo water ng water, dapat tingnan din natin kung kailan tayo mag-water. And as much as possible, wag mag-water habang basa pa yung soil ng bougainvillea natin. And sabi ko kanina, excited na ako mag-graft ng mga magagandang varieties kaya sa mga susunod na episodes ko ay more on grafting tayo gamit ang mga roots na aking nabili. Kaya abangan nyo yun guys, and but for now, patapusin nyo muna itong episode kong ito at mag-enjoy kayo. So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next episodes. Bye-bye!